hindi ba madalas nating sabihin yung responsibilidad ng mga anak sa magulang ay is a moral obligation pero hindi legal? Tama yun. Tama yun. So walang karapatan si Nanay Cora na magalit kay Gigi kung walang maiabot. Partly correct kasi meron rin sa family code na may obligation ang children to their parents. Miski na yung children, yung child, miski na illegitimate yung child or adopted yung child, kailangan bigyan rin ng financial support yung parents in accordance with the needs and the financial capability. Right. So situation natin, wala namang financial capability to. Wala siyang kakayahan, Nanay. Wala siyang kakayahan. Hindi lang yon, pinag-uusapan ng trio, yung situation ni Ma'am Cora. 6 ang anak mo, 2 namatay under you, 1 nawala, at itong si Gigi, hindi mo inalagaan. So, parang saan nanggagaling yung galit mo? At saka minsan lang siya na hindi nakatulong. Parang hirap kasi, hirap siya. At saka saan ka na nanay na hindi mo alam, ngayon mo lang nalaman dito sa face-to-face na yung asawa niya nag-stroke. Ibig sabihin, hindi kayo nag-uusap. Oo. Di ba? Hindi ka concerned sa anak mo na ito. Hindi ka nga concerned nung lumaki siya, ngayon pa na meron na siyang sariling pamilya, ngayon ka pa nagdidemanda. Parang hindi tama yung situation mo. Kung akong korte, panalo yung anak mo over you. Pero kung sakali man, Attorney Lorna, sinong mamamagitan? Kunwari, gusto talaga niyang iangat, di ba, yung kanyang reklamo. Sinong mamamagitan sa ganyan pagka sa family code ang basehan? Pag sa family code ang basihan, ang unang-una, kailangan dumaan ng barangay. Kasi lalo na pag members of the same family and residing in the same barangay, hindi ka pwedeng dumiretso sa korte. Kailangan may barangay settlement. Kanya importante yung ginagawa natin dito at ukuring sa face-to-face, no? Kasi parang tayo na yung substitute barangay na pwedeng mag-reconcile sa kanila. Ayun. Grabe, ano? Oo. Importante yon. Dr. Love, may hangganan ba ang respeto? Halimbawa, galit na galit ka na. So, may hangganan ba ang respeto ng anak sa magulang? Hindi dapat mawala hindi dapat magkaroon ng hangganan when we speak of respeto. Pero Nanay Cora, sa buhay po natin sa mundo, para makaani tayo ng matamis na bunga ng puno, kailangan meron tayong itatanim na puno. Hindi natin pwedeng asahan yung puno ng kapitbahay natin, kukunin natin ang bunga. Kailangan meron tayong itatanim. Sa tingin po namin, kulang kayo ng pagtatanim, hindi kayo nakapagtanim sa pagitan nyo at saka ni Gigi. Wala kang emotional bonding. Wala kayong pinagsamahan. Wala yung pag-ibig. Wala yung compassion ng isang ina sa kanyang anak. Patunay ng kakulangan mo bilang ina ay yung manugang mo na-stroke, hindi mo alam, ngayon mo lang nalaman. Pero concerned ka na hindi ka nabibigyan ng pera ng anak mo at nagwawala ka pag nasigawan ka ng anak mo. Dapat naunawaan mo rin si Gigi yung kanyang katayuan kagaya ng sinasabi ni Lolet na may problemang malaki. Walang pinagkukunan ng pera. Ang asawa na stroke, hindi makapagpa-therapy. Malaking problema yun. Mag-iinit talagang ulo nyo. Nasubukan nyo na ba, mga kapatid, na may problema ka, wala kang pera sa bulsa, nagugutom ang anak mo, nagwawating-wating ang ulo mo. Yun ang nangyari sa kanya na dapat naunawaan ni Nanay Cora. Ang hindi ko lang masagot, Nanay Cora, bakit yung anak mong 2.5 years old nakalabas ng bahay, nawala, hindi mo na hinanap? Ganun na lang. I rest my case, Ate Coring. Okay, ayun na nga. Diyos ko, bakit ba nagkakaganoon? Wala ba kayong asawa nun? Mag-isa lang po ba kayo nagpapalaki ng mga anak ninyo? Meron po. Meron. Diyos ko, Lord. Hindi nyo hinanap? Hinanap ko yung kay Johnny De Leon po nung araw. Ah, kay Johnny De Leon pa. Oo. Hindi na talaga nakita. Sir, hindi po. Naku, nakakaloka. Doc Camille, nagiging
matampuhin ba talaga ang mga nagkakaedad? Sabi nila, yung mga sa mga Pinoy ha, ayon sa pag-aaral, 79 years old pataas, ang Pinoy nagiging matampuhin, magagalitin, naghahanap ng atensyon. Ano sa palagay mo, Doc Camille? Ganun ba yon? Okay, usually po kasi pagdating sa ganyang edad, iba na, nagmamalfunction na rin yung ating adrenal glands. So yung adrenal glands natin, nagsisecrete ng hormone ang tawag cortisol. Yung cortisol po, yan po yung hormone na yung nagsasabi kung gano'ng kataas ang stress level. So, basically po, pag sinabi na mataas ang level ng cortisol mo, pag umaga. Kaya napapansin nyo, from 6 o'clock to 8 o'clock, yan yung pressure na kailangan gumising, magtatrabaho ako. Eksakto. So, kinakailangan, pagkatapos po nun, magle-level siya. And then, pagdating ng gabi, bumababa po yung cortisol level natin. Kaya yung iba, biglang nakakatulog. Unfortunately, pag tumatanda ka, nagmamalfunction na yung hormones na yan. Kaya ang tendency po talaga, mas madali tayong magagalitin, merong Hindi time... nakakatulog. Oo, yan. Ayun. Lalo na po sa mga matatanda, sasabihin, di ba, 7 to 8 hours of sleep, pero ang nangyayari, 4 lang, kumisa nga 3 hours lang yung tulog nila, and then they feel satisfied. And then, kung napapansin nyo rin, kung kailan habang tumatanda, mas nagiging lesser yung appetite nilang kumain, it's because of the cortisol level. Kasi, pag bumababa po ang cortisol level, na sana mangyari sa akin, nalolos yung appetite. Sa akin, hindi. Okay.